Nay, ang saya-saya mo ngayon ah. Anong meron? Ikaw naman anak. Naalala ko lang ang mga kapatid mo. 10 taon na kasi tayong hindi nagkita-kita eh. Kaya nga po. Kumusta na kaya sila? Alala ko noon, nag-aasaran kayo at nagbabangayan dahil lang sa mga laruan. Oo nga po. Naalala ko din po si April. Di ba binibaby niyo pa siya before? And then si Deborah naman, bully yun sa aming magkakapatid. Pero mabait si Deborah. Oo nga, Nay. And then bukod doon, Nay, alam niyo ba na pag inaabala namin sa pag-aaral si Deborah? Galit din po yun pag iniistorbo po sa pag-aaral. Oo, masipag kasi mag-aral yun. Kaya siya ganun. Pero okay siya. Oo nga po. Nay, kaya din. O, Tuper. Nandiyan ka pala. Nay, nandiyan si Tuper. Kaya din. O Christopher, anong sadya mo? O, Tol. Aga mo ngayon na. Ano sadya mo? Kasi Nay, bala ko sana manghiram sa'yo ng 5,000. Gawa ng naubos yung savings namin eh. Pinambili ng mga gamit ang bata sa school. Tapos pamasahe pa pang araw-araw. Kaya yun. Kaya lumapit ako sa'yo para manghiram ng 5,000 Nay. Walang problema, Christopher. Kaso hindi ko maipahiram sa'yo yung libo-libo na hinihingi mo. Dahil alam mo naman, sa susunod na buwan pa yung ani natin. Dennis, bigyan mo si Christopher ng 2,000. Pasensya ka na dito, Tol ah. Nagamit na kasi namin sa pambili ng grocery. Pagpasensyahan mo na yan, anak. Yan na At muna saka sa mga ngayon. gamit para sa sakahan. Sige Nay. Sige, salamat na rin dito Nay. Siguro manghiram na lang din ako sa iba. Salamat kaya din. Sige, Tol. Hello, kuya. Hello, Irish. Malapit na ang birthday ni Nanay. Anong plano nyo? Gusto ko sana makumpleto tayo. Magkakaroon tayo ng konting salo-salo. Para i-celebrate yung birthday ni Nanay. Sige, sabihan ko silang lahat. Pero hindi ako makangako na makukumbinsi ko sila. Alam mo naman, yung mga kapatid natin, may kanya-kanyang buhay na. O sige, Irish. Salamat. Sige, kuya. Salamat din. Hello, Joy. Nasaan ka? Oh, hello kuya. Ano yon? Bakit napatawag ka? Punta ka naman dito sa bahay. May plano kasi kami surpresahin sa birthday si Nanay. Ah, ganun ba? Sige, after work, punta ako dyan. Okay, sige. Antayin na lang kita. Kuya Dennis! Oh, April, tama-tama. Nandito ka. Ang expected ko si Joy yung darating eh. Bakit kuya? Ayaw mo ba? Hindi naman. Kasi may usapan kami, pupunta siya ngayon. Saka namimiss ko kayong dalawa ni nanay eh. Saka 'di ba, malapit na yung birthday ni nanay. Tama-tama. Pumasok ka sa loob, kumuha ka ng ballpen at papel. Sulat natin yung mga bibilin para mo. Sige kuya. Uy, Kuya Den, Ate April, long time no kasi. Ginabi ka, Tarakel. Na-traffic po ako eh. Kamusta ka na, Raquel? Okay lang ate, ikaw. Okay lang naman. Kuya Den, may iba nga ako. Parang nakita ko si Ate Joy. Posturang-postura, parang walang tatlong anak. Si Ate Joy mo? Opo, nakita ko siya dun. Sigurado ka bang si Ate Joy mo nakita mo? Oo nga kuya, sigurado ako. Eh, kausap ko siya kanina sa cellphone eh. Ang sabi niya sa akin eh, OT siya ngayong araw. Hindi nga nakapunta rito para tumulong eh. Nakita ko siya, pero iba yung kasama niyang lalaki. Normal lang yun. Asawa niya yun, di ba? Kilala mo naman si Anton, masyadong PDA. At ito na nga, hindi nga si Kuya Anton yung kasama niya. Medyo matanda na. Ano sabi mo, Raquel? Siguraduhin mo yung sinasabi mo, mayayari sa akin yan. Oo nga kuya Den, sigurado ako. Tanungin na lang natin si Ate Joy. Hay nako Raquel, kilala ko yan si Joy. Loyal yun sa asawa niya. Pero kuya Den,
May balita ka ba kina Joy? Napapansin ko kasi hindi na sila madalas pumunta dito. Pumupunta naman sila dito. Mga bata lang kasama niya. Hindi nila kasama si Anton. Sa tingin mo, ano kaya nangyayari sa kanila? May idea ka ba? Tumigil na nga kayo. Mas maganda kausapin na lang natin siya bukas ng umaga. Hello everyone! Ay, Ate Deb! Hi! Dakil! Hello, Ate Deb! Kuya, O Deb, napaaga hata. Bukas pa flight mo, di ba? napaaga lang yung flight. Nasaan yung iba? Bakit kayo lang? Wala pa, bukas pa sila. Aga lang ba? Dakil! I miss you! Kunin ko to ha. Parang kung pagod ka eh. Sige, thank you O kuya, anong balita? Ito, naghahanda kami para bukas. Uy, anong plano nyo? Bali magkakaroon tayo ng kaunting salo-salo na magkakasama. Kuya, wait lang. Kanina ko pa ito gustong tanungin eh. Anong work niya, Raquel? Sa opisina pa din. Ba't parang namumutla siya? Kita mo naman, palagi kasi nag-overtime, kaya ganyan ang nangyayari. Ay, nako. Pagsabihan mo nga yan, baka ikamatay pa niya yan eh. Oo, lagi ko naman sinasabihan, hindi naman nakikinig. Titigas ng ulo. Nga pala kuya, anong si nanay? Nasa kwarto na. Nagpapahinga, kasama na siguro ni Raquel. Meron kasi akong nakalaan na budget para sa birthday ni nanay. Iaabot ko na lang din mamaya. Huwag ka na magabala. Napagandaan na rin namin yung budget para sa birthday ni nanay. But kuya, I insist. Hayaan mo naman akong magbigay para sa birthday ni nanay. Ikaw bahala. Sige na kuya. Kailangan ko na magpahinga. Pagod na pagod ako eh. Oo, pahinga ka na. Pasok ka na sa kwarto. Thank you April. Bibili natin. Sa kilo natin. Sa kilo na no. Magandang gabi, Kuya Den. Oh, Ate April, nandito ka na rin pala. Oh, Irish, gabi na. Kuya, nandiyan na ba si Deborah? Ayun, nasa loob na ng kwarto, nagpapahinga na. As usual, naamoy mo na siguro yung bango ni Deb, no? Grabe, nagtatanong lang naman. Kilala kita Irish. Sige, Kuya, bukas na nga lang. Anyways, kuya Den, ready na ang lahat para bukas. Si Irish na lang isama mo para mamalengke. Total, andito naman na siya eh. Oo, nakaready na rin yung karne sa kusina. Bali, cake na lang naman, tsaka mga rekado, pati gulay na lang yung bibilhin. And then, sorpresa lang yung birthday para kay nanay at tayo lang dapat nakakaalam. So magpahinga na tayo para may lakas tayo bukas. Gisingin na lang ako ng maaga bukas, Kuya, para makapagpahinga pa tayo. Oo, nga pala April. Check up ni nanay bukas. Ikaw na lang sumama sa kanya. Ako na bahala dyan, kuya Den. Okay, sige. Bali si Topi daw kasi, tsaka si Joy bukas pa daw kasi makakapunta. Dadaan na din kami ng simbahan pagkatapos ng check-up ni nanay. Okay, sige. Sige, kuya. Deb? Deborah naman. Kausapin mo naman ako. Alam mo naman ikaw lang yung malalapitan ko eh. Ano ba, ate? Bakit ba ang kulit mo? Hanggang dito ba naman, te? Pera ang tingin mo sa akin? Sinabi ko na nga sa'yo wala eh. Bakit ba ang kulit mo? Kaya lang naman akong ganito kasi kailangan ko magbayad ng internet. Ng ano? Interes ng ano? Ate? Pwede ba? Ang tanda-tanda mo na. Palaasa ka pa din. Isa pa, anong pakialam ko dyan sa utang mo? Bakit ako nadamay sa'yo? Tama na nga yan. Ano ba yan, Deborah? Parang hindi ate ang kausap mo ah. Ang taas-taas ng boses mo. Ikaw, Irish, ano ba problema mo? Ba't ka rin kahaganyan? Happy birthday
to you. Happy birthday to you. Happy birthday sa mahal naming ina. Ay mala ah. Kompleto ang magkakapatid ah. Magagagawan lang naman yan. O, Tuper anak, lasing ka na naman. Asan bang mga anak mo? Sana sinama mo man lang. Inuuna mo pa paglalasing. Halika na't mapunat, kakain na tayo. Wait lang, Nay. Mustahin ko lang yung mga magagaling kong kapatid. Hay nako, ayan na naman siya. Ano ba naman yan? Lagi na lang, walang pinagbago. Lasing na lasing ko, hindi ka man lang nahiya kay nanay. May respeto ka pa ba? Tama na nga yan, kuya. Kakain na tayo't lahat-lahat eh. Oo, kuya. Umupo ka nga muna dyan. Salamat kapatid. Mga pala, Iris. Pinuutang ka na ba ni Deb? Puro yabang lang naman yan eh. Kasi siya may pera. Tama na nga yan, kuya. Magpahinga ka na muna dyan. Anong sabi mo, kuya? Kaya bangan ba ang ginagawa ko para sa inyo? Oo, mayabang ka naman talaga, di ba? Kapal ang mukha mo. Itigil mo na yan, Deborah. Teka nga muna, te. Bakit, kuya? Sino bang mayabang sa ating dalawa? Hayop ka! Wala kang respeto, Deb ah. Bakit naalala mo ba? Noong pinatay ng tropa mo si Maiko. Wala ka man lang ginawa para walang ipagtanggol kami. Bakit, kuya? Nandoon ka, di ba? Dahil gusto ka namin protektahan, Deb. Bakit, Ate Joy? Anong alam mo? Nag-usap kami ni Kuya Tupe. Ang balak lang naman namin takutin si Maiko. Deb, alam mo ba yung mga panahong baliw na baliw ko kay Maiko? Ni hindi ka makausap, tulala ka, mauwi ka nga sa bahay na puro pasa. Mali ba yung pinoprotektahan ka namin? Mali ba yun, Deb? Oo, mali yun! Maling bali! Itigil nyo na yan. Tama na. Ano bang nangyayari sa inyo? Tama na yan! Magsitigil na nga kayo? Sa birthday pa talaga kayong nanay nagbabangayan? Ngayon pa talaga? Kuya to pa! Joy! Deb! Ano ba? Buntis ako noon. Gusto na ni Maiko na magsama kami. Pero di pa ako handa. Kaya yung mga pag-aaway namin nang uwi sa pisikalan. Doon nawala yung baby ko. Kasalanan ko lahat. Dahil hindi ko pa kayo maiwan. Hanggang ngayon naman, di ba? Ako pa din. Anong sabi mo, Deb? Kaming lahat? Di kahit kailan hindi ako nanghingi ng tulong sa'yo. Di kahit kailan hindi ako lumapit sa'yo. Kaya wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Kung makapagsalita ka naman. Ha, Joy? Kung makapagsalita ka. Akala mo noon minembag ka sa pamilyang to. Pero dinudungisan mo ang pamilyang to. May sinabi sa akin si Raquel. Kanina habang nag-uusap kami ni Kuya Dennis. At alam mo ba kung anong sinabi niya? Nakita ka niya. Nakita ka niya na may ibang kasamang lalaki. Ha? Ipaliwanag mo nga yan, Joy! Ipaliwanag mo! Tumigil na nga kayo. Hindi ngayon ang oras para dyan. Alam niyo birthday ni nanay eh. Tama na. Ngayon pa kayo maggaganyan. Tama na, anak. Tama na yan. Hindi, kuya. Gusto niyong malaman yung totoo? Lalo ka na? Matagal na kaming hiwalay ni Anton. Dalawa pala yung anak namin. Nahuli ko siya may babae. Ang kapal nga ng mukha, mismo sa bahay pa namin. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito yung ginagawa ko. Ginagawa ko araw yung gabi para lang may ahon yung 3 kong anak. Hindi niyo ako masisisi kung bakit pati sarili kong pagkatao
bebenta ko. Ano sabi mo, Joy? Ulitin mo nga sinabi mo. Oo, tama ka kuya. Pokpok ako. Sobra ka na kuya Dan ah. Bakit? Ano bang problema mo? Problema ko? Binibigyan mo ng kahihiyan to pamilyang to? Sabihin mo ang problema ko? Kahihiyan? Anong nakakaya doon? Doon ko binubuhay yung mga anak ko. Doon ko sinasalba yung pagbubuhay ko sa mga anak ko. Ano nakakaya doon? Sino mas nakakaya sa amin? Tumigil ka na, Joy! O bakit? Nahihiya ka? Bakit hindi mo sabihin sa kanila na kabit ka? Kaya ka nga nandito ngayon. Kasi nahuli ka nung asawa talaga ni Ray. Oh, sino ngayon mas nakakaya sa atin dalawa? Ate? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Joy! Narinig mo ba yung sinasabi ko? Hindi ko alam na may asawa na si Roy. Nalaman ko na lang nung nagsasama na kami na may asawa na si Ray. At hindi niyo ako masisisi dahil lahat ng mga gusto ko na hindi niyo nabibigay, lalo na ng mga magulang natin, ay nabibigay niya. Kaya huwag niyo ako sumbatan. Dahil kahit minsan, hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Kahit sa inyo, kila nanay, mag-isa kong tinaguyod yung buhay ko, yung pag-aaral ko. Sinabi ng tumigil na kayo eh. Saka pa, Ate Irish? Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung bakit ka nangungulit sa akin sa pera? Dahil sa interes? Bakit? Mareremata na ba tong bahay natin na sinanla mo sa bangko? Kaya pala kuya Den, lumapit ako sa'yo dahil may sakit yung anak ko. Hindi mo ako pinahiram ng pera. Dahil nakasanla na pala yung lupa at bahay natin. Ano? Wala akong alam sa sangla-sangla na yan. Ano to, Irish? Gusto niyong malaman? Si nanay nagsanla ng lupa at bahay sa bangko. Nung critical si Raquel, 4 na taon pa lang siya noon at nag-aagaw buhay sa ospital. Wala akong magawa kundi sundin si nanay. Dahil buhay na nakapatid natin na nakasalalay noon. Hindi niyo alam, di ba? Dahil lahat kayo, busy sa kanya-kanya yung buhay. Tama na mga anak. Huwag niyo sisihin si Iris dahil ginawa niya lang ang tama. Ako ang mali. Mali ko ang lahat yun. Kasalanan ko. Dahil hindi ko nagampanan ng pagiging tunay kong ina sa inyo. Pero lahat kayo ang buhay ko. Simula nung wala ang tatay ninyo. Araw-gabi. Hanggang sa manghihina ang mga paa ko. Pati mga tuhod ko hanggang sa malumpo ko. Pero pantay-pantay pa rin ang pagtingin ko sa inyo. Hindi yun nagbabago. Nay, kung salita ng ganyan. Anim kayong lahat. Kaya dapat magmahalan kayo at magunawaan. Yun lang ang hiling ko sa birthday ko. At nanghiling ko sa Diyos. Raquel, anak, sorry. Anak kita, sorry. Hindi ko na panindigan ang pagiging ama sa'yo. Dahil tutol ang mga magulang ng nanay mo sa relasyon namin dalawa. Bakit? Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil sa ginawa mo, nawalan ako ng karapatang mabuhay bilang tunay mong anak. Asan ba siya? Si nanay. Di ko alam kung nasaan siya. Pangalan ng nanay mo, Esther. Sorry, anak. Sorry, Raquel. Raquel, anak. Raquel, ako. Huwag mo nang sisihin ang tatay mo kung hindi man niya sinabi sa'yo ang tunay mong pagkatao. Dahil ayaw niyang maiwanan mo siya. Lalo na sa kanyang pagtanda. Ayaw rin niya na hanapin mo ang iyong sariling ina na hindi ka naman niya inaruga at iniwanan ka pa. Ngayon, Raquel,
alam mo na. At malaki ka na. Lahat ng impormasyong alam ko, ibibigay ko sa'yo para magkausap at magkakilala kayo ng iyong ina. Nay, mga kapatid, sorry. Mga anak, apo, matanda na ako. Kayo na lang ang magtutulungan sa bawat isa. At di matatawag ang isang pamilya na pamilya kung walang pagmamahalan sa bawat isa. Salamat po, Mamila. Promise po, hindi na po sila mag-aaway-away. Di ba po, tito, tita? Pangako yan. Nay, promise, hindi na ako magiinom. Sabi mo yan, kuya. Siya, halina kayo at malamig na ang pagkain. Kapag ang puso'y natutong pagmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Kung ang pagsuyo'y lilipas di bagay kaya ang bato sa buhangin. Kuya ang hinihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din na doon hihintayin itong bato sa buhangin. Salamat mga anak. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas di bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan